Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng mga daigdig, ng kapayapaan at pagpapala na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanina nasabi natin ang pangalawang palatandaan ng totoong relihiyon na kung saan meron siyang sariling kapahayagan. Kung ang relihiyong ito ay walang sariling kapahayagan, tiyak ang relihiyon na iyan ay hindi nagmula sa nag-iisang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong palatandaan ng totoong relihiyon na nagtuturo ng katarungan, kapayapaan, lalong-lalo na kaligtasan sa kabilang buhay, ay yaong isinabuhay ng lahat ng mga propeta. Dahil kapag ang relihiyon na iyong pinanghahawakan sa kasalukuyan na hindi ito ipinamuhay ng lahat ng mga propeta mula sa unang tao na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kahuli-huliang panahon sa panahon natin ngayon, ay hindi po siya nagtuturo ng katotohanan. Dahil kapag ang pagsamba na itinuturo ng relihiyon na kung saan nandito ka ngayon, ay hindi po siya ay totoong relihiyon. Ano ang mga palatandaan ng pagsamba na kung saan itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang tao? Yaong ang pagpatirapa. Kung ang pagsamba na iyong tinuturo ng iyong relihiyon ay sumasayaw, kumakanta, ito po ay nabago na ang katuruan ng propeta na kung saan ito itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, ito ay nagbabawal ng mga bawal, tulad ng pagkaing baboy na ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng mga kasulatan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat propeta at sugo, ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag ang relihiyon mo ay hindi nagbabawal ng bawal tulad ng pagkaing baboy, na ito ay hindi totoong relihiyon ng iyong pinanghahawakan. At ang pang-apat, dapat ang relihiyon na yan ay nagtuturo ng isang Diyos. Kung ang relihiyon na iyong pinanghahawakan sa iyong kasalukuyan na ang Diyos ay isa sa tatlo o di kaya tatlo sa isa, ito ay hindi totoong relihiyon. Sa panalangin ng mga Katoliko na sinasabi, Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Ngunit ang sinabi doon ay sambahin ang ngalan mo. Ngunit kapag tatanungin natin na kung ano ang pangalan ng Diyos, sasabihin nila sa iyo na ang pangalan ng Diyos ay Diyos Ama. Ngunit ang pangalang Ama ay ito ay hindi siya pangalan, kundi ito ay titulo lamang. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbigay ng kanyang sariling pangalan. Sa Islam, mga kababayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakilala ng lubusan. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa chapter 112, sabi niya, sabihin mo, O Muhammad, ako ang Allah na nag-iisa, at ako ang Diyos na ganap. Hindi nangangailangan na kung anuman, hindi natutulog dahil inaantok, hindi kumakain dahil siya ay nagugutom, hindi umiinom dahil siya ay nauuhaw, at higit sa hindi siya napapagod at hindi siya ay namamatay. At ang pangatlo, ang katangian ng Diyos na totoo, na sinabi na doon ay hindi ipinanganak at hindi nagkaroon ng anak. Ang pang-apat ay siya ay walang katulad sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kapag ang relihiyon mo ay nagtuturo na ng Diyos ay namatay sa mahal na araw at muling nabuhay, hindi po siya totoong Diyos na iyong kinikilala. Kung ang Diyos ng iyong sinasamba o kinikilala ay kumakain, umiinom, dumudumi, na ito ay hindi siya totoong Diyos. Kung ang Diyos mo ay kinikilala, siya ay namatay at muling nabuhay, kung ang Diyos mo ay namatay, sino ang namamahala sa mundo? Ito ang tanong, mga kababayan. Ngunit kapag ang Diyos mo ay namamatay at muling nabuhay, ito ay hindi totoong Diyos at ito ay hindi totoong relihiyon ng iyong pinanghahawakan. Balikan po natin, mga kababayan, ang mga relihiyon na nagsasabi na sila ay nasa katotohanan.
Tulad ng iglesia na kailan lamang nila ito itinatag. Yung mga hindi pa naitatag o di ka hindi dumating pang iglesia, paano na po ang mga sila ay hindi inabot ng relihiyong ito? Tulad ng mga Katoliko na sabi nila na sila lang lamang ang maliligtas, ngunit kailan lamang dumating ang Katoliko sa ating bansa na kung yung mga sila hindi inabot ng Katoliko, hindi na sila maliligtas. Ngunit ang Islam, siya ang relihiyon ng sangkatauhan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po at muli nating ipagpatuloy sa mga susunod na kabanata.